Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga hindi kami nanghihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga
pamamagitan ni Kristo. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapuan tayong lahat na walang talubong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, hanggang sa kaluwalhatian, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal. Ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu. Napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Datapuat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kaniyang kaloob na di masabi. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik, at ng tinapay na pinakapagkain,
ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol, sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na di masabi. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang Kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na di masabi. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas, sapagkat siya'y pinako sa krus dahil sa
sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Siya sa tingin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya.